Naranasan mo na ba to? May kaibigan ka, kinuwento mo yung plano mo sa negosyo, at kinabukasan, siya na ang nauna mag-open ng shop. O kaya, sa trabaho, may strategy ka na siguradong mag-i-impress sa boss, pero nung presentation biglang may nauna. I guess what? Siya ang kinilala, hindi ikaw. Masakit, diba? Tas mapapaisip ka, bakit parang ako yung laging dehado, samantalang ako naman ang may idea? Pero dito papasok ang isang malaking sikreto sa mundo ng kapangyarihan. Hindi sapat na magaling ka, kailangan marunong ka ring magtago. Yan mismo ang tinuturo ng Law 3, Conceal. Your intentions mula sa librong The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Dahil tandaan mo, sa sandaling makita nila ang susunod mong galaw, hindi na ikaw ang may kontrol sa laban. Bakit ba kailangan nating itago ang plano natin? Simple lang. Kasi tao by nature ay mapagkumpara at competitive. Kapag narinig nila ang plano mo, instinct nila ay unahan ka. May iba, kahit hindi interesado, gagawin lang para lang ipakita na mas magaling sila. At may ilan, kahit hindi nila kaya, sisirain lang para huwag kang magtagumpay. Kung iisipin mo, parang laro ng chess. Kapag sinabi mo agad sa kalaban kung ano ang susunod mong move, siguradong matatalo ka. At ganito rin sa totoong buhay. Balikan natin ang kwento ni Cardinal Richelieu ng France. Isa siyang religious leader, pero ang totoo, isa rin siyang master manipulator. Maraming tao ang nagtatanong kung ano ang susunod niyang plano. Pero ang style niya, kapag tinanong siya, hindi siya nagbibigay ng diretsyong sagot. Minsan tatawa lang, minsan babalik ta rin ang tanong. At madalas magsasabi siya ng bagay na wala namang kinalaman sa totoong plano niya. Anong epekto? Nalilito ang mga kalaban. Hindi nila alam kung saan siya babanat. At habang nagtatalo-talo sila sa hula, siya tahimik na iniikot ang sitwasyon sa kanyang pabor. Resulta, siya ang nagkontrol sa gobyerno sa likod ng trono, kahit hindi siya hari. Bakit ba effective ang pagtatago ng intention? Kasi ang tao, takot sa hindi nila alam. Kapag predictable ka, nawawala ang respeto. Pero kapag mysterious ka, nagkakaroon ng aura of power. For higit sa lahat, kapag hindi nila mabasa ang galaw mo, hindi nila alam kung paano ka tatapatan. Kaya nga sabi ng mga strategist, the strongest move is the one they never see coming. Number 1, trabaho. Sa office, may project. Yung iba, todo kwento ng strategy nila. Pero yung tahimik lang, siya yung biglang nagpakitang gilas at nakaangat. Bakit? Kasi hindi nila nakita ang diskarte niya. Number 2, negosyo. Kung may business idea ka, huwag mong i-post agad lahat sa social media. May mga taong ang hobby lang ay mangopya. At madalas, sila pa yung mas mabilis kumilos. 3, relationships. Kapag sa relasyon, lahat ng baraha ipinakita mo agad, nawawala ang thrill. Pero kung marunong kang magtira para sa sarili mo, mas nagiging matibay ka. Hindi ka madaling manipulahin. Number 4, politics. Sa barangay election, mapapansin mo, yung kandidato na hindi masyadong nagsasalita ng plano, sila yung biglang may malakas na bagsak ng campaign kasi pinatagal nila bago ipakita yung tunay nilang armas. Paano nga ba natin magagamit ang Law 3 sa pang-araw-araw? Step 1, learn to hold back. Hindi lahat ng iniisip mo kailangan mong sabihin. Ang tunay na matalino, marunong magpigil. Step 2, give false trails. Minsan, maganda ring magbigay ng kaunting maling direksyon. Parang illusion. Habang nakatingin sila sa kanan, tahimik kang gumagalaw sa kaliwa. Step 3, timing is power. Hindi ibig sabihin ay laging tahimik ka. Ang sikreto ay kung kailan mo ilalabas ang tunay mong plano. Pag sobrang late, baka maunahan ka. Pag sobrang aga, baka maagaw. Kaya dapat sakto ang timing. Step 4, maintain mystery. Huwag mong hayaang predictable ka. Kasi ang taong predictable, madaling gamitin. Pero ang taong mysterious, ginagalang. Kung iisipin mo, lahat tayo may kaaway. Minsan obvious, minsan hindi. At minsan hindi lang sila basta kaaway, kundi dati mong kaibigan. Kaya sa laro ng buhay, huwag kang basta transparent. Hindi lahat ng tao deserving malaman ang lahat tungkol sa'yo. Tandaan, ang taong hindi mabasa, siya ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Ang natutunan natin, ang plano mo hindi para ipamudmud sa lahat. Ang misteryo nagdadala ng respeto at ang sikreto ng tagumpay ay ang hindi nila nakita na parating. Pero may tanong dito, kung lagi kong itinatago ang plano ko, paano naman ako magsasalita? Paano kung kailangan kong magpahayag? Dito papasok ang Law 4, always say less than necessary. Kung sa Law 3 tinuruan kitang huwag ipakita ang galaw mo, sa Law 4 naman tuturuan kitang gamitin ang salita bilang sandata. Konti lang, pero tumatagos. Kaya kung gusto mong matutunan ang sikreto ng kapangyarihan ng bawat salita,
Huwag mong palalampasin ang susunod na video. Kung nagustuhan mo to at gusto mo pa ng aral na pwede mong gamitin araw-araw, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito sa Daily Wisdom PH. Dito, isang maikling video lang. May bago ka nang matututunan na pwedeng magbago ng buhay mo. Kaya click mo na yung subscribe button at samahan mo ako araw-araw sa paghahanap ng wisdom.